A global issue that affected me the most is misinformation or fake news. Sa ngayon, maraming mga tao ang nabibiktima ng misinformation o fake news sa social media. Lalo, lalo na ang madalas na nabibiktima nito ay yung matatanda o mga bata. This issue is very serious because information can spread very quickly even if it's not true or verified. Maraming tao tend to believe headlines, links, or posts without checking reliable sources or without verifying it first. Because of this, misinformation can lead to confusion, fear, and wrong decisions in our daily life. It can also make people vulnerable to scams. Maraming nabibiktima ng scams ngayon, lalo na yung may mga posts na pipindutin daw ang link. So, kaya dito maraming biktima ng identity theft and other online scams. I was particularly once affected by this issue because I realized how easily people, including students like me, can be misled just by one click or sharing a post online. As a global citizen, I have an ethical responsibility to be mindful, responsible, and critical when using information online. This means I should not just accept or share everything I see online, but instead, kailangan ko muna itong i-verify and i-check first kung legitimate ba yung mga information na nakikita ko online o sa social media. I also have the responsibility to respect others in social media or in digital spaces and avoid spreading harmful or false information and help to create a safe space and trustworthy online environment. So being ethical online means understanding that my action, even simple ones like clicking or sharing, can affect other people globally. I can contribute to a better global society by becoming a responsible and citizen who promotes that truth and awareness. I can do this by simply checking information online and avoid spreading suspicious links and encouraging others to be more careful online or even in face-to-face interaction. So, I can also help by educating people around me, especially friends and classmates, about the importance of identifying fake news and scams. In my own simple way, by thinking critically and acting responsibly online, I can help reduce misinformation and contribute to a safer and more informed global community. The global issue that affected me the most is poverty. Marami pa ring tao sa iba't ibang bansa ang walang sapat na pagkain, edukasyon at basic needs. Nakakalungkot isipin na kahit na modern na yung world natin ngayon, marami pa rin yung naghihirap. And these issues affected me because it shows how unfair life can be from some people. And it reminds me to be more grateful and more willing to help others. As a global citizen, I think responsibility ko yung maging respectful sa ibang tao, maging responsible sa environment at mag-spread ng kindness and truth. Kahit sa simpleng paraan lang, like pag-iwas sa fake news, tamang pagtapon ng basura at pagrespeto sa differences ng ibang tao, malaking bagay na yon. Importante din yung maging aware tayo sa mga global issues at hindi lang sa walang pake tayo. I can contribute to a better global society sa pagmamagitan ng pagiging responsible sa daily actions ko.
Pwede akong tumulong by respecting others, conserving resources, helping people in need, and pagiging careful sa mga sinashare online. Kahit small actions lang, like pagiging kind, responsible, and positive, malaking impact na rin yun. Naniniwala ako na change starts from simple actions. Actually po, yung pinakatumatak sa akin is yung climate change. Kasi po, iba po yung impact nito, especially po sa food security. As a Pilipino po, alam naman po natin na palagi pong may mga malakas na bagyo at pabago-bago po yung panahon na sumisira po sa kabuhayan po ng mga farmers natin. Bali, nakakaapekto po ito sa presyo ng pagkain at sumisira rin po sa kabuhayan ng maraming tao. It's not just a nature problem, but it is a human problem. So, minsan po, nalulungkot po ako kasi po baka in the future, yung mga basic resources tulad po ng clean water at yung affordable food will be a luxury someday. Makakapag-contribute po ako sa pamamagitan ng pagiging isang responsible digital citizen kasi po, for example, if ako po ay isang irresponsable at nakapagpakalat po ng maraming mga fake news is yung iba pong tao is maniniwala doon. Kaya po, mas okay po na bago po ako mag-share or magbigay ng isang information, kailangan ko pong i-double check muna kung tama yung information na ito or hindi. Para po, kung isi-share ko na po ito sa iba is, yung ibang tao, makakuha po sila ng tamang impormasyon at hindi po fake news. How can you contribute to a better global society? So, I can contribute po by starting a sustainable living and conscious consumption. So, maliit lang po na bagay kung iisipin, pero ito po ay isa sa pinakamahalaga para magkaroon po tayo ng malinis na kapaligiran. Dahil po sa simpleng mali or sa pag-overconsumption natin is nagkakaroon po ng malaking epekto ito sa ating environment. For example, if ako po ay gumagamit po ng maraming plastic is may chances po na yung mga plastics na ginamit ko is mapunta po sa mga ilog or sa mga kung saan-saan po. So, bali, kaya po, mas okay po na maging conscious po tayo sa pag-consumption ng mga bagay-bagay para po hindi po sa atin ito bumalik in the future. Ang pagiging global citizen ay isang malaking hamon na nagsisimula sa pag-unawa sa isang issue tulad ng climate change na hindi lamang nagdudulot ng matinding init o matinding bagyo sa bansa, kundi nagbabanta rin ito sa ating pangkabuhayan at seguridad. Dahil dito, ethical responsibility ko ang pagkakaroon ng social accountability mula sa aking pagkikimulat sa mga desisyon na ginawa ko sa mundo, mula sa produktong aking binibili at sa mga impormasyong aking ibinabahagi sa ibang tao. Makakapag-ambag ako sa isang mas mabuting lipunan sa pamamagitan ng mindful consumption at pagpapakita ng empatya sa lahat ng tao, anuman ang kanilang lahi o relihiyon, dahil ang bawat maliit na kilos ay may ripple effect na nagbubuklat sa atin bilang isang pandaigdigang komunidad. Higit pa rito, kailangang aktibo tayo makilahok sa pagtataguyod ng katarungang panlipunan at pagprotekta sa karapatang pantao. Dahil ang kawalan ng hustisya sa isang lugar ay banta sa kapayapaan sa lahat. Sa huli, ang pagiging bahagi sa mundo ay hindi lamang tungkol sa ating pansariling pag-unlad, kundi na rin para sa ikabubuti natin lahat, para sa seguridad ng ating kabuhayan, para sa pagpapaunlad natin bilang isang komunidad, at madadala natin ito sa mga susunod pa na henerasyon na nakabubuti para sa ating bansa. Hi, I would like to answer some questions regarding our role in the world today.
As students, it's really important for us to reflect on how we fit into the bigger picture and what we can do to help. So, let's dive into it. First question, what global issue affected you the most? Why? Actually, out of the all problems in the world, ang pinaka-affected talaga ako ngayon is yung climate change. Specifically, yung extreme heat or intindi ng init ng panahon ngayon. Bakit? Kasi ramdam na ramdam natin siya araw-araw, lalo na bilang mga estudyante. Sa sobrang hirap mag-focus sa pag-aaral, kulang na lang ay matunaw tayo sa loob ng classroom. At delikado ito sa kalusugan dahil sa heat stroke. Personally, nakaka-anxiety rin isipin na pabalik-balik na lang yung gantong extreme weather. Lalo na kung ganito ngayon, paano pa kaya sa susunod na taon kung hindi ma-actionan ang climate crisis? The second question is, what ethical responsibility do you think you have as a global citizen? Para sa akin, my main ethical responsibility is to be socially aware and accountable. Hindi na kasi pwede yung, basta okay ako, okay na. Ganun, bawal yun. As a global citizen, kailangan natin intindihin na bawat action natin, like our consumption habits or what even we share online, ay may impact sa ibang tao. Responsibility ko rin, gamitin yung boses ko para ipagtanggol yung mga marginalized at siguraduhin na hindi ako magiging part ng misinformation. The third question is, how can you contribute to be a better global society? Hindi ko naman kailangan maging superhero katulad ni Batman or Superman para makatulong. I can contribute by starting small but being consistent, like practicing sustainability sa pag-reduce ng plastic waste at sa pagiging conscious sa mga binibili ko. Mahalaga rin manatiling informed para makapag-educate ng ibang tao tungkol sa global issues at maging isang leader na may empathy sa kapwa, kahit sa simpleng school projects lamang. Naniniwala na ako, things up, being a global citizen starts with a choice to care about what happened beyond our own lives. I hope we can all find our ways to contribute to be a better future. Thank you so much for listening. Thank you. The global issue that affected me the most is climate change. Honestly, hindi mo na kailangan pumunta sa ibang bansa para makita yung effects niya. Ramdam na natin siya araw-araw. Like yung extreme heat na parang hindi na normal, tapos biglang may malalakas na bagyo, baha, and weather changes na hindi predictable. Pati sa pagkain is na-apektuhan din tayo. Like nagmamahal yung gulay and fruits na dahil sa nahihirapan yung mga farmers sa extreme condition. And dahil student ako, napapansin ko rin na pati daily life ko is na-apektuhan na rin. Like, hirap mag-focus kapag sobrang init sa classroom or brown out dahil kulang yung energy supply. And it makes me realize that climate change is not just a science topic, but a real global problem na tamatama sa normal na buhay natin. As a global citizen, I believe na may ethical responsibility ako to be aware and to act responsible. Hindi ako pwedeng mag-assume na wala namang effect yung ginagawa ko kasi lahat ng small actions nag-add up and lalo na kapag ginagawa ng millions of people. Kailangan mindful ako sa ways na ginagawa ko, sa energy na ginagamit ko, and sa kung anong lifestyle choices ang may impact sa environment. Pero hindi lang to tungkol sa environment. Responsibility ko rin to respect people from different cultures, different beliefs, and different backgrounds. Being a global citizen means being open to learning from others, being aware na hindi lang umiikot yung mundo sa sarili kong experience, and being considerate sa kung paano nakaka-apekto ang actions ko and sa ibang tao sa ibang parte ng mundo. To contribute to a better global society, I start with a small but steady actions tulad ng pag-reduce ng plastic use, pag-save ng water and electricity, pag-support sa environmentally responsible products. Pwede rin akong mag-share ng information online para mas aware pa yung ibang youth. And in my everyday life, I try to practice kindness, open-mindedness, and cooperation. Simple steps lang yan, pero kapag ginawa ng lahat is malaki yung impact niya. I'm Althea, and the global issue that affected me the most is pollution. It affects everything around us and can even cause climate change. But what hits me the hardest is how it affects my daily life. Every day when I go to school and also come home, I have to deal with the smoke coming from jeepneys and other vehicles since I always commute. I live 1.5 hours to 2 hours away from school, so I'm breathing in a lot of polluted air for a long time. And most of the time, kahit na nakamask ako, parang wala siyang effect.
Sa lugar kung saan ako nakatira, kapag may nagkaka-problem sa taxes, especially sa garbage company, hindi pupunta dito yung mga garbage truck. So, yung mga trashes, it ends up piling on the streets, and kapag umulan, sobrang baho niya. And since rodents infested yung lugar namin, kinakalkal nila yung mga basurang yun, so yung mga basura nagkakalat and nagka-clog sa mga drains. Good thing naman is kapag yung time na yon napalipas na, the streets are all clean. Another problem is the noise pollution. Kapag merong mga celebrations, marami pa rin tao yung talagang kumakanta really loudly sa karaoke, kahit na hating-gabi na. Number 2, I think as a global citizen, my responsibility is to care about the world and the people in it. Kailangan maging aware ako sa mga action ko, kung paano ito makaka-apekto sa iba at sa environment. Gumagawa din ako ng mga simple thing para makatulong ako sa community. Like, nagjo-join ako sa local local community cleaning programs. Nag-a-avoid din ako na madaming kalat ang ikakalat sa lugar na to. And kailangan yung mga makikita kong trash na pakalat-kalat lang sa tabi, tinatapon ko din, lalo na sa school. It's important to take care of our surroundings. Kailangan din yung mga taong nakakasalamuha natin, yung trito natin with respect. Number 3, I can contribute to a better global society by starting with small actions in my everyday life. I can reduce my waste, recycle, and use things more responsibly. I can also help my family and friends understand why pollution and other problems matter, so we can all make better choices together. If there's one global issue na talagang affects tayo, for me, it will be the global education crisis and inequality, especially during and after the pandemic. Maraming student ang nahirapan dahil sa kakulangan ng gadget, maayos na internet, connection at access na quality sa education. Bilang estudyante, nakikita ko kung gaano kahirap para sa iba ang makasabay sa lesson habang iniisipan nila ang financial problem, family responsibility, at mental stress. May mga estudyante pa nga napalitang huminto sa pag-aaral para tumulong sa kanila. Doon ko mas na-realize hindi pantay ang opportunity sa pagdating sa edukasyon, kahit basic right naman ito ang lahat. Because of this, I believe na bilang isang global citizen, may ethical responsibility tayo na maging aware, responsible, and compassionate sa ibang tao. Hindi lang dapat tayo focus sa rin natin buhay, kundi pa rin na rin sa mga issues, struggle ng mga iba't tao, o bahagi ng mundo. Responsibility natin ay rin yung respeto sa diversity. Tumaasa o umiwas sa fake news at disinformation, protektahan ng ating environment, at maging ang mabuting influensya sa ating komunidad. Kahit simple action lang tulad ng pagiging responsible sa online, pagtulong sa family, pagiging understandable sa ibang tao, at maraming bagay sa iyo to contribute to be a better global society. Naniniwala ko na dapat magsimula tayo sa small but meaningful action.